guys, itatanim ko na yung aking natitirang tulips kasi yung iba natanim ko na doon sa kabila. Hindi na ako nakapag-video dahil madilim na kasi noon. So yung iba, eto na, dito ko na lahat itatanim para kasi nga mukhang sa ibang part kasi ng Norway mukhang bumaba na ang snow. So kailangan ko na magmadali bago pa dumating ang snow at mahirap nang magtanim pagkatapos. So yeah, tatanim ko na silang lahat. So ang iba, yan. Actually meron ditong mga natira pero hindi ko na siya pwedeng kuhanin kasi tumutubo naman every spring. Ilinisan ko lang muna ng kaunti para mabilis ko siyang maitanim. Kaunti na lang naman yung natira. Mga single petals na lang din ito. Kasi yung mga doubles tanim ko na nung isang araw. Okay lang naman yan. Kasi tutubo pa rin naman yan. So eto, isa sa mga tatanim ko, and then white. Pero hindi ko siya pwedeng pagsabay-sabay. Ano pala, alternate. Medyo laliman ko lang ng kaunti para hindi siya makain at hindi maamoy. Meron kasi dating mga luma na dito kaya kailangan i-check ko din siya. Kaunti na rin din naman ang natitira kaya eto lang naman ang kulang ko na itatanim mga ganito. Ito sila, saka itong crocus. So itong white pati. So itong crocus din, maghahanap pa ako ng area kung saan ko yan ilalagay. So kailangan ko pa isipin kung ano ba yung paano ko siya ilalagay. Siguro ano na lang, ganito. Ito yung sa gitna. Pari 5 lang naman ang mga laman nito Ito guys, ang laman niya. So pag nagtanim kasi, pag ganito siya, parang sibuyas yata ang pagtatanim nito Ayan. So ganito. Tapos ito naman yung itatabi ko sa kanya para hindi muna magkakalayo ang kulay. Parang ang iba parang sira. Parang sira ito. Ano kaya ito? Parang sira. Lagyan ko na lang, dalawahin ko kapag mga ganun. Lalabas yan, hindi mag-sprout. Di kulang yung aking kulay. Tapos eto na lang din, may mga puti pa naman. Ito naman parehas lang din siya pero magkaiba nga lang din ang kulay. Itabi ko na lang para hindi magkalayo ang kulay. Para dito ito doon, tapos ang white dito sa gilid. So eto na yung last guys, ang puti. Ito na yung last ko kasi sakto lang din talaga yung space sa kanila lahat. Pakita ko pagkatapos. Kasi dalawa yung pack ng aking puti. So 10 lahat. So magkakasya na lang din lahat ito. Kailangan malinis, kailangan walang maamoy ang daga. Dahil kapag may naamoy kasi sila, tsak na pupuntahan nila ito at
Baka makain pa nila ng maaga. Kaya dapat alisin ko yung mga tulad nito. Wala dapat makita. Nailagay ko na lahat. Kompleto na. Pero yung crocus pa, hanapan ko pa siya ng ng lugar kung saan ko siya pwedeng ilagay kasi medyo madami kasi yun. So kahit saan lang naman siya pwedeng ilagay. Tatambakan ko na siya ng lupa. Tapos kukuhanan ko na lang ng panibagong compost. Kailangan kasing hindi talaga siya maamoy. Kailangan ko siyang dagdagan ng lupa. Kasi medyo mababaw. So, naghanap ako guys ng pwedeng pagtaniman ko ng natitirang crocus. So naisip ko dito sa ilalim ng aking cherry blossom tree. Ayan, eto siya. So parang maganda siguro na kapag nag-bloom na siya, meron din siya dito sa baba. So dito ko siya ilalagay. Mga ano lang naman ito ewan ko kung 20 piraso yata ito. 20 bulbs yung nasa loob ng crocus. Eto siya. Ganun siya kadami. Yan. Maliliit lang. So dito ko na lang siya ilagay. Palibot ko dito para medyo challenging lang yung pagtatanim nito kasi maliliit siya. Pero isang ano lang naman, isang ganito lang para maganda sa spring. At sana tumubo lahat. Yun. Nilagyan ko na. Medyo may matigas kasi na parte dito. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi lang maayos yung aking pagkaka-circle pero magiging kasabay niya yung bulaklak ng cherry blossom kapag nag-bloom. Hindi pa siya namamatay sa taas pa lang. So medyo hindi pa siguro ganun kalamig talaga. So antayin na lang mag-spring at hanggang sa mag-bloom yung mga crocus. So kasabay na yung magiging yung mga bulaklak ng ng cherry blossom pag nagkataon. Sana nga lumabas.